Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, nandito pa rin tayo sa Kitabul Muamalat. Yung sunod na talakayin, al-mas'alatu tasi'ah. Pang-9 na usapin. Bay'ut taksit. Ito yung installment na tinatawag. Na installment, at madalas ang siga nito, rent to own. Kumbaga meron kang bagay na hinuhulog-hulugan, pwedeng maliit na bagay, cellphone, motor, bahay, sasakyan. Ganun madalas yung rent to own. At ang ginagawa nila dyan, kasi bakit nila ginagawang rent to own? Para protektado rin yung nagbebenta. Kasi kung halimbawa mangyayari yung buwibili, di ba? Inuhulog-hulugan niya, tapos bigla siyang natigil maghulog. Eh di kumbaga mahirapan yung mag-claim sa, kumbaga maghahabol sa batas yung nagpapahulugan. Kaya ginagawa nila, yun na rent to own. Kung hindi makakapaghulog yung kumuha, pwede nilang i-sequester yung o repo, tawag nila, repossess. Di ba sa mga motor, may mga tinatawag na repo na motor, repossess, hinahatak doon sa mga naguhulog. Binabawi nila kapag hindi nabayaran yung renta, kumbaga, renta. At rent to own siya na sa Arabic, taksitu muntahiya bit tamlik. Installment na ang dulo nito, tamlik, magiging pagmamayari mo na siya. Yung nga, rent to own. At napapaloob yun dito, yung usapin na yun dito sa taksit. Nabanggit ko lang yun kasi yun yung common. Yun ang common na dito ngayon sa mga malalaking kumpanya lalo na. Pero kung yung mga maliliit lang na tao, halimbawa, mga kakilala mo naman, pwedeng usapan nyo lang. Installment ng walang kondisyon. Diba? Maliit ng 1 buwan, 2 buwan, walang problema. Kasi kayo lang naman. Pero yung mga malalaking kumpanya, pinoprotektahan din nila yung sarili nila. Kaya hinahatak nila agad yung sasakyan kapag hindi nahulugan. At madalas, yung nangyayari dyan, ba sa motor trade, kukuha ka ng motor. Ang motor trade, dealer lang talaga sila. Ang may-ari ng motor, bandang huli, bangko. Bangko ang may-ari ng motor. Pero pwede naman, kasi hindi pera sa pera yung transaction mo doon sa bangko. Kaya nga kapag yung yung matatapos mo na yung hulog, sa diba, doon sa rent to own mo na motor. Yung deed of sale sa motor trade, yung motor namin Makati Bank. Yung sa'yo Makati Bank din, motor trade. Makati Bank yung deed of sale. So ganun siya. Pero walang problema kasi hindi naman pera sa pera yung transaction mo dun sa bangko. Ang masama, yung mga housing loan, car loan, kasi yung papautang talaga sa'yo ng bangko, pera. Parang sa sa G-Gibbs. Alam niyo yung G-Gibbs? Sa Gcash. Mangutang ka sa Gcash ng pera, babayaran mo rin ng Gcash. Ayun, riba talaga yun. Actually, kahit yung yung dun sa Shopee, yung SPay sa Shopee, pautangin ka ng Shopee ng Shopee Pay, yung pera nila sa Shopee. Babayaran mo rin siya ng Shopee Pay. Ayun, riba din talaga yun, riba. Pero kung ganitong installment na pera sa item, pwede. Pero kung gano'n na naging loan siya, kumbaga pera sa pera, yun ang malinaw na bawal. So yung taksit, huwa bay'us sil'a ila ajalin mahdud o muhaddad. Muhaddad pala. Ito daw yung pagbebenta ng isang paninda sa takdang panahon. Yuksatu fihi thamanu aksatan mutaaddidatan. Na hinahati-hati ang presyo nito sa ilang mga bahagi na tukoy. Halimbawa, yung presyo ng bibilhin sa'yo 100, as babayaran siya 10 piso buwan-buwan. So, ang magiging dulo ng inyong pagbebentahan, doon pa lang may bake na, di ba? Ibig sabihin yung dulo ng pagbabayaran, ilang buwan? Kung 10 piso ang hulog buwan-buwan, 10 years. 10 years. 10 months. Yun yung tinutukoy na
ajalun muhaddad. So, tukoy yung Ngayon kung magkakaroon sila ng mga palugit o mga penalty, so doon naman palibagong usapin na naman yun. Doon na naman maaaring magkakaroon na ng riba. Lalo na sa halimbawa sa di ba, sa yung credit card. Yan, sinasabi nila, sige, kuha ka lang sa credit card, basta bayaran mo lang siya ng hindi ka lalampas sa deadline, walang penalty, walang riba. Pero actually meron eh. Kasi mismong sistema ng bangko na nagpapatakbo ng credit card mo, may riba. Ibig sabihin, nabahiran na ng riba yung pera mo. Wag na lang. Wag na lang. Kaya nga sa ngayon, di ba, kaya maganda rin yung GCash. Yung GCash kasi wala talagang interest yun kahit na Meron man sila transaction fee o service charge. Halimbawa, bibili ka ng load 50 pesos. Ang sisingilin nila sa iyo, 51 pesos. Malinaw, service charge. Hindi siya riba. Tapos kung halimbawa may pera ka sa GCash, 10,000, 100,000, hindi tutubo ni piso ni 5 sa GCash. Unlike yung iba, merong bago ngayon yung nabalitaan nyo na yung GoTime. Yung GoTime, bangko pala talaga siya. Para siyang GCash. Pero bangko talaga siya. Tumutubo yung pera mo pag naiwan doon. Kaya maraming nag-GoTime ngayon Tumutubo yung pera nila. Pero ayoko talaga mag-GoTime. Masaya na ako sa GCash kasi malinaw Kung yung pera mo, yun lang yung pera mo doon. Wala siyang walang riba. Tapos syempre, madaling matrace yung mga transaction mo. Ganoon. Yun ang kagandahan sa GCash. Yun nga lang, problema sa GCash, limitado yung yung pera na pwede mong matago sa isang panahon. Diba, sa isang buwan, meron lang limited na amount ng transaction. Pag lumampas ka na doon, hindi ka na makakapagpadala o hindi ka na makakatanggap. O kaya yung GCash mo, halimbawa, 100,000 lang, 300,000, sana all, sana all, umaabot yung pera ng 100,000, hindi ka na makakatanggap. Kaya nga ibang mga negosyante, halimbawa, sila Miles dyan, minsan babayad ako GCash, puno na pala yung GCash, hindi makapadala. Sa misis niya, puno na rin. Hanggang sa umabot na doon sa nanay, tatay, doon na kami nagpapadala ng GCash sa kanila. Puno na lahat ng GCash nila. Pero ang kagandahan sa GCash nga, walang riba, malinis. Alhamdulillah. Nga, kullu kistin lahu ajalun ma'lum, yadfa'uhu al-mushtari. Ang bawat installment na ito, di ba buwan-buwan, yung sample natin 100 pesos, babayaran 10 pesos sa kada buwan, sa 10 buwan, tukoy na 10 buwan, at tukoy na kada buwan, babayaran niya 10 pesos. Ito yung sample ng sinasabi dito. Wa mithaluhu an takuna indal ba'i sayyaratun. Meron daw kotse, halimbawa yung isang nagbebenta. O kimatuha nakdan 40,000 riyal. At ang halaga nito ay 40,000 riyals. Wa muajjalatun 60,000 riyal. Kumbaga, ang magiging presyo nito kapag binayaran ng installment, magiging 60,000. Fayattafiku ma'al mushtari ala an yusaddidahu al-mablag ala 12 kistan. So yung magiging presyo niya pag installment, 60,000. At babayaran ito ng bibili sa loob ng 12 hulog. Yadfa'u fi nihayati kulli shahrin kamsata alafa riyalan. Kamsata alafa riyal. At buwan-buwan, magbabayad siya ng 5,000 riyals. So buwan-buwan, 5,000 times 12, sa 60,000 nga. So ito yung sample nito. At yung hukom nga dito, al-jawaz, pinahintulutan nito. Pwede. Iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyin ta'aman binasiatin. Bumili daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagkain sa isang Hudyo sa paraan ng nasi'a. Sa paraan ng nasi'a. Yung nasi'a, kumbaga yung utang na may sanla. At pag nabayaran na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babawiin na niya kung ano may sinanla niya. Yun nga, ay bil ajli, warahanahu daraan lahu min hadidin. So yung isinanla sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, armor na bakal. Kapalit pagkain, pero pag nabayaran na niya yung pagkain, kumbaga, mababawi na rin niya yung armor. Mababawi na rin niya yung armor. Wal bay'u bihadit tarikati fihi faidatun likullin
O likullin minal baii wal mushtari. Ang ganitong paraan ng pagbebenta ay mayroong pakinabang sa parehong nagbebenta at bumibili. Fa inal ba'i'a yazidu fi mabi'atihi. Yung nagbebenta, lalaki yung tubo niya, di ba? Asisipin mo, 40,000 yung cash ng kotse, mabibenta pa niya yung 60,000. Meron nga lang may setback din kasi yung 60,000 niya makokolekta niya ng isang taon pa. Pero okay na rin kasi ibig sabihin sa ganitong sistema, maraming may engganyo bumili. Kasi mas magaan nga naman na gumastos ka ng 5,000 buwan-buwan sa sample na ito. Kaysa naman mag-ipon ka ng 40,000. Mahirap mag-ipon ng pera sa totoo lang. Mahirap mag-ipon. Kung wala kang disiplina, mahirap mag-ipon. May pera ka na. Target mo 40,000. Nisi mo, ipon ng 40,000, bibili akong kotse. Nung meron ka ng 10,000, may nakita ka, cellphone, 10,000 lang. Binili mo na yung cellphone. Saka ako nabibili yung kotse pagka makaipon uli. As ipon ka na uli, ipon. Pinipikit mo na halos yung mata mo para di ka na makakita ng Pagdilat mo bigla, tablet, 15,000 lang Binili mo na yung tablet. Wala, hindi mo na nabili yung kotse. Kaya may may pakinabang. Kahit dun sa bumibili. Dahil nga yung nagbebenta lalaki yung tubo niya, o yung addidu min asalibihi fi taswiki bidaatihi. At yun nga magdadagdag sa, paraan na mabebenta niya yung paninda niya. Kasi madaling ang mabenta kung ganun, hulugan, magaan. Iniisip ng tao, sa totoo niyan, sa installment, di ba? Iniisip ng tao, mapapatungan yung yung binibili niya. Kaya sa motor trade halimbawa, o kahit saan, ang standard kasi ngayon, 20% per annum ang dagdag. 20% yearly. So kung bibilhin mong motor, 100,000 ang halaga. Mga Raider, yung Kawasaki Barako, nasa ganun yung presyo niya So kung hulugan mo siya isang taon, di magiging 120,000. So kung hulugan mo siya ng buwan-buwan, so posible na abot yung hinuhulog mo 10,000 buwan-buwan. So ganun yung mangyari. Inisip ng tao, sayang yung di ba? Sayang yung 20,000. Pero actually, may pakinabang yun kasi kung titingnan mo, pinakinabangan mo na ng maaga yung motor Kaysa yung mag-iipon ka ng pera, di ba? Mag-iipon ka 10,000 para mabili mo yung motor na halagang 100,000. So kailan ka pa magkakamotor? After 10 months pa. Whereas kung meron ka ngayong 10,000 at tiyak ka, inshallah, na meron kang 10,000 na kinikita na pwede mong ihuhulog sa motor buwan-buwan, kumuha ka na ng ganun. Kumuha ka na ng installment. Kasi ang pakinabang doon talaga na malaki. Napaaga yung pakikinabang mo doon sa motor o doon sa sasakyan. Ano pa mang bagay na kinuha mo ng installment. Kasi nagano ka, nag-iipon. Nga mahirap nga mag-ipon. Mahirap mag-ipon. Maraming tukso. Kahit anong pikit mo Diba? Pikit ka. Ipon ka 40,000. Nakabili ka cellphone 10,000, nakabili ka ng tablet 15,000. Pikit ka talaga, pikit na. Disiplina mo yung sarili mo. 40,000, ipunin ko 40,000 para mabili yung kotse. Pagdilat mo may laptop, 25,000. Wala na, ubos na yung ipon mo. Di bumili ka na ng motor na installment. May pakinabang kasi minsan nga inisip ng tao. Parang mabigat mabigat. Kung 3 taon ng hulugan, di 60% yung patong. Yung motor mo 100,000, naging 160,000, pero hindi The fact na nakuha mo yung motor ng maaga, pinakinabangan mo siya ng maaga, yun palang pakinabang na Pakinabang na rin. Na pang JNT mo pa, yung hulugan mo ng motor. May pakinabang. Inshallah. Ito yung sinasabi ni Sheikh. So meron pakinabang para sa nagbebenta, mas lumalaking kita niya. Siyempre may pakinabang doon sa yung bumili. Kasi mapapakinabangan niya ng maaga. So para doon sa nagbebenta, madadagdagan din yung paraan ng pagbebenta niya. Fayabi unakdan wa taksitan, pwede niya itong benta ng cash o hulugan. Westafidu fi halati taksit min ziyadati thaman muqabil al-ajal. At syempre, yung pinapakinabangan niya na mas malaking kikitain, ang kapalit lang nun, yung matagal niyang makukuha yung pera niya. Pero
Actually, ano na yun ma-offset na yun kung halimbawa mas maraming kukuha sa ng motor. O, nalaman ng mga tao, may pahulugan doon na motor. Sa halip na isang tao lang ang mabibentahan mo ng motor, na 100,000, buwan-buwan. Isa lang. Yung tao nakita nila, merong pahulugan sa'yo. Tig 5,000 lang buwan-buwan. Di mas maraming kumukuha sa'yo ngayon ng sasakyan, ng motor. So, meron pakinabang lalong-lalo na doon sa nagbenta. At yung bumili may pakinabang din. Kamaan nal mushtari yahsulu ala silati wa illam takun endahu qimatuha. Yun nga. Yung bumibili, mapapakinabangan niya kagad yung gusto niyang motor. Halimbawa, kahit wala pa siya ng kompletong pera. Wa yusaddidu thamanaha fima ba'du aksatan. At babayaran niya yung halaga nito ng hulugan. Actually, yung ginagawa nga ng ibang mayayaman, ano na lang ginagawa nila, hindi sila bumibili na lalo na sa Saudi, bilis kumuha ng sasakyan doon. Ginagawa nila, kuha lang sila nakuha ng kotse, hulugan. Pag magsawa sila, isang taon lang nilang inuhulugan yun. Palitan ko na lang to. Punta siya sa Toyota, may bagong Land Cruiser, palitan ko to. Para lang silang yung umupa lang ng sasakyan. Kasi mas madali nga naman magpalit ng kotse na hulugan kaysa yung bibili kang cash tapos ibebenta mo ng malaki pa yung lugi Malaki pa yung lugi sa kanila. Kung hinuhulog-hulugan lang nila o sa isang taon nagsawa sila, o 2025 ngayon, lumabas na yung 2026. O di-dispatch niya lang, isa-swap niya lang yung yung hinuhulugan niya dati na kotse. So, ganun ginagawa ng iba. Kaya sa Saudi, sa Manila, minsan nakakaramdam ka rin ng inis Ito mga taong to, iniisip mo kung yung pera nila ginamit sa da'wa, ginamit sa jihad. Diba? Kaso wala. Sinubok talaga sila ni Allah sa pamagitan ng pera. Pera nila yun. Wala na tayong pananagutan sa kanila. Ngayon, meron din namang mga kondisyon kasi pwedeng mangyayari na magkakaroon ng mga paglabag sa taksit, sa hulugan. Mamaya, itong kabal, magpapahulugan na to. Kakalibitin ako bigla. Gusto mong laptop hulugan. Kasi may pwedeng magiging dito paglabag. Yung mga Bombay, ito, magandang sample yung Bombay kasi marami dito sa Pilipinas, di ba? Nakautang na ba kayo sa Bombay? Yung Bombay, lagi may dalang kumot yun, di ba? Alam niyo yung tinda ng kumot ng Bombay, may mga yung kulay puti, tapos may mga bulaklak. Yung kumot niya na yun, obligado kang kunin sa kanya yun kapag kumuha ka ng pera. Sasabihin ng Bombay, utang ka sa akin 5,000 na, bayaran mo sa akin 6,000. Pero kailangan kunin mo itong kumot. Kasi dagdag kita niya yun Dagdag kita niya yun. So bukod doon sa 5,600 niya, pinipilit kanya kumuha ng kumot na hindi mo naman kailangan. Ganun sila, kaya lagi may kumot. Hindi ko alam bakit kumot madalas yung dala-dala ng Bombay. Hindi ko alam kung meron na ngayon, o kung meron pang iba ngayon, kasi dati nung bata pa ako, nandun pa kami sa Laguna nun, kasi nagkaisip ako na sa Laguna kami, sa Binyan. Libro. Pero wala na yung kumot. Dati may mga kumot sila brochure. Hindi. Bukod sa kumot, meron na silang iba pang ino-offer. Pwedeng kaldero, Anong gusto mo dito? Dati kumot lang, wala kang pagpipilian Doon ako sa Binyan kasi nagkaisip nakikita ko doon yung mga pati nanay ko yata, kumukuha sa Bombay yun kasi nakikita ko pa yung mga kumot namin noon ganun tsura sa Bombay Doon sa Binyan kasi taga Binyan yung mga historic yung Binyan. Taga doon yung mga magulang ni Jose Rizal sa Binyan. Taga doon yung mga magulang niya. So nakikita ko yun doon yung kumot. So pagka ganun yung yung bentahan, sample lang yun So posibleng merong paglabag merong paglabag. So ito yung mga kondisyon para magiging tama ang taksit inshallah. Hindi porke hulugan tama. Maaaring merong mga paglabag. So merong mga kondisyon talaga. Merong mga kondisyon. Na yung naalala ko doon ginagawa nila. Kasi kumuha ko sa kanila minsan nung camera. Binili nila installment. Kasama nila ako noon na bumili. Pero ginawa nila,
Hindi nila inabot sa akin yung camera habang nando sa tindahan. Lumabas muna kami ng mall, sa kanila inabot sa akin yung camera. Kumbaga, binili niya talaga yon na kanya. Inari niya muna, inangkin niya muna yung camera. Tapos paglabas namin, sa kanya binibenta sa akin ngayon. Saka kami nagkaroon ng na binibenta niya sa akin ng installment. Ganun. Kasi kung halimbawa ibibigay niya sa akin yun ng para magkakaroon ng riba eh. Magkakaroon ng riba. Kasi kumbaga, hindi pa niya naangkin talaga yung yung produkto. Hindi pa niya naangkin talaga yung produkto. So merong mga dapat titiyakin. Yushtarahutu li sihati bay'it taksit idafatan ila syurutil bay'i al-mutakaddimah. Karagdagan sa mga kondisyon ng installment, bukod po doon sa mga syurut ng pagbebenta na nauna ng natukoy. Yun nga, yung dapat yung ibinibenta, pag-aari ng nagbebenta, dapat walang garar at iba't iba pang mga bagay na katulad nito. Yung una na natukoy, ang takuna sila bijawzatil ba'i wa tahta tasarrufihi and al-aqdi. So dapat daw yung paninda ay kumbaga pag-aari talaga ng nagtitinda at nasa kamay niya. Kumbaga on hand. On hand yung kanyang paninda. Fala yajuzu lahuma al-ittifaqu ala thamaniha wa tahdidu mawaidis sadad wal aqsat thumma ba'da dhalika yashtariha al-ba'i wa yusallimuha al-mushtari fa inna hadha muharram. So halimbawa dito na yung pinagbabawal, so halimbawa yung magkakasundo sila. Kumbaga wala pa yung paninda, nagkakasundo sila na ng presyo o gaano katagal babayaran, magkano hulugan sa kada araw o kada buwan. Tapos nagkasundo na sila doon sa bagay na yun, tapos wala pa naman yung produkto halimbawa. Ito lang yung paglabag doon sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iniulat ni Imam Ahmad, la tabi ma laysa indaka. Huwag may bebenta ang hindi mo naman pag-aari o hindi mo pa hawak. Kasi may mga may mga usapin pa rito sa yung kumbaga anong kahulugan nito. Kung kahulugan ba nito yung pagmamay-ari mo na talaga siya o hawak mo na talaga siya sa kamay mo. Kasi pwedeng magkakaroon ng ganong issue. Kasi pwedeng mangyari na yung pag-aari mo na siya pero hindi pa dinideliver sa'yo. Binili ko na sa Shopee. Hindi pa siniship ng may-ari. So maaring may issue na na hindi ko pwedeng ibenta yon. Kahit akin na yun, binayaran ko na ng Shopee Pay Hindi ko pa rin yung pwede ibenta kasi hindi ko pa siya talaga hawak. Maaring may mga ganong may mga ganong usapin na baka matalakay pa dito sa sa mga susunod na mga kabanata. So yun, hindi pwede. Kaya nga yung yung nabanggit ko kanina, yung sinatukol, yung pinsan ni Ahmad Dabier, papa-installment sila, ganun ginawa niya. So hindi inabot agad yung camera yung binibili ko sa kanya ng hulugan. Kumbaga inangkin niya muna yun at iba pa. So, nagkaroon ng kumbaga nagkaroon ng paraan para maging legal. Pangalawa, la yajuzu ilzamul mushtari and al-aqdi aw fima ba'ad. So hindi raw pwedeng pilitin ang bumibili. Hindi pwedeng pilitin ang bumibili sa pag-uusap ninyo, pagkakasundo ninyo, o ano pa mang pagkatapos nito. Bidaf'i mablagin zaidin alama ittafaqa alayhi and al-aqdi fi hali ta'akhurihi an daf'it taksit. So, halimbawa, magkakaroon ng delay sa pagbabayad ng bumili, nagbabayad ng installment. Tapos pipilitin mo siyang magbayad ng penalty na hindi niya naman napag-usapan, so yun ay bawal din. Lianna dalika riban muharram. So ito ay riba at ipinagbabawal. Actually, yun nga, ang usapin dito, ang naalala ko rito, kahit magkaroon pa kayo ng kasunduan na may penalty, bawal pa rin. Kasi magiging riba na siya. Magiging riba na siya, na kumbaga magbabayad siya ng penalty. Kasi kumbaga magkakaroon ng riba, kaya talaga dapat mabayaran mo rin. Ang paano siya nagiging riba?
Kasi di ba yung motor, di ba yung sample natin kanina 100,000. Uhulugan mo siya ng isang taon, magiging 120,000. Ngayon kung na-late ka, magkakaroon ka ng penalty na buwan-buwan, 10,000, di ba? Tapos magkakaroon ko ng penalty, halimbawa 2,000 buwan-buwan. Eh di madadagdagan na yung presyo niya, tumubo yung nagbebenta. So anumang pagtubo sa pera, hindi na siya related dun sa motor eh. Related na siya dun sa pera eh. Pera sa pera yung nagbanggaan, kumbaga. So kaya siya nagiging riba. Pangatlo, yuhramu alal mushtari al-mali'u al-mumatala fi sadadi mahalla min al-aqsat. Pinagbabawal doon sa nag-i-installment, nagbabayad ng installment na may kakayanan naman na magbayad na iaantala niya yung paghuhulog. Hindi niya pwedeng iantala yung paghuhulog kasi pagka ginawa niya yon, kasi iniisip niya, di ba, hindi mo na magbabayad, gamitin mo na muna itong pera pambili ng ibang mga, kasi ganun yung negosyante. Iniisip niya paano yung paikutin yung pera. Total, wala namang penalty, paikutin ko muna yung pera ko, sa 1 linggo lang magbabayad, 1 linggo lang naman madedelay, wala namang problema. Hindi. Bawal. nangatwiran pa. Bawal. May kakayanan ka naman magbayad eh. Unahin mo yung utang mo. Unahin mong bayaran yung utang mo kaysa sa iniisip mo na ipapaikutin mo muna yung pera pang negosyo. Halimbawa, di ba? Magbabayad ka na ngayon 10,000 para sa motor. Eh meron kang bibilhing makina. Kulang ng 10,000 yung pera. Eh kung i-delay mo yung motor ng pagbabayad, kumpleto yung pera mo. So ganun iniisip mo. Hindi pwede. Bayaran mo pa rin ng buo yung utang. Mas obligado, di ba? Kapag may mga bagay-bagay, paano natin ipa-priority? Ipa-priority ang wajib sa sunnah o sa voluntaryo. Eh dito, this time, sa usapin na ito, ang utang wajib. Ang pagbili mo ng makina para sa negosyo na iba pa, hindi yun wajib. Eh, bayaran mo yung utang mo na wajib, bayaran. At pang-apat, la haqqa lil ba'i fil ihtifadi bimalkiyatil mabi ba'dal bi'. So, wala na raw karapatan ang nagtitinda na hawakan pa o angkinin pa ang pagmamay-ari ng paninda matapos na ito ay may pagbili. May pagbili, ibig sabihin yung natapos na yung paghuhulog ng kompleto. Walakin yajuzu lahu an yashtarit alal mushtari rahnul mabi'i endahu. Pero pwede nga siyang magkukondisyon doon sa naghuhulog ng installment ng sanla. Ngayon, actually, ganito ang nangyayari sa rent to own. So kapag kumuha ka ng motor, wala namang sanla, di ba? Wala kang sinasanla sa motor trade. Pero actually, ang nagiging sanla mo, yung motor mismo. Na kapag hindi ka nakapagtuloy-tuloy ng bayad, babawiin ng kumpanya yung motor mo. So parang ganito rin yung nangyari. At actually, ito, kahit sa Saudi Arabia, pinahintulutan o ginagawa nila ito kasi wala naman talagang problema sa ganitong sistema. So pwedeng magkukondisyon ang may-ari, yung nagpapahulugan, ng, kumbaga, kukuha siya ng collateral. Yung tawag dun sa collateral o sanla. Na kapag pumalpak ka sa pagbabayad, ano yung pwede kong kukunin sa'yo para maprotektahan ko yung sarili ko. Pero dito ngayon, sa mga kasalukuyang rent-to-own na mga patakaran, yung sanla, yung mismong motor o yung sasakyan. O bahay. Kapag hindi na bayaran yung mga amortization, mga hulog buwan-buwan, so pwede yung hatakin nila. Yun ang sanla na may tuturing. Yun nga, doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, halimbawa hindi niya nabayaran yung inutang niyang pagkain doon sa Hudyo, pwedeng mailit, pwedeng ano ba tawag doon sa sa pawn shop? Maremata ang iyong isinanla. Magiging kanya na. Bilang kabayaran doon sa utang mo na hindi mo na nabayaran. Pero dito nga, yung nangyayari, yung motor mismo yung sanla, o yung kotse, o yung bahay. Lidamani haqqihi fil istifa'il aqsat al-muajjala. So, yung ganito na paraan yung sanla, kumbaga, ito naman ay proteksyon o garantiya para doon sa nagpapahulugan na magbabayad nga sa tamang oras yung nagbabayad ng hulugan. At hindi niya ito, kumbaga,
iiwan na lang o hindi niya pababayaan yung pagbabayad. Mas masama naman siyempre tinatakbo yung tinatakbo yung hulugan. So kung ito masama na, yung late ka magbayad, di ba? May pambayad ka naman. O ito masama na, paano pa itinakbo yung naalala ko na naman tuloy yung yung ayaw magpahulugan sa Muslim Na cash. Yung problema, tinatakbo. Pag nanakaw pa rin yun yung problema, damay-damay. Damay-damay. So ito yung alhamdulillah, ito yung dulo ng taksit at yung sumunod na kabanata na Al-Babu Thani, yung tungkol na sa riba. At yung riba, actually marami pang uri ng riba. Marami pang uri ng riba. Hindi lang ito yung yung tumutubong 5-6. Kahit yung yung bay'ul ina, di ba? Yung pekeng sanla. So yun ay din, yun ay riba din. Marami siyang iba't ibang mga anyo na matatalakay pa natin inshallah para maiwasan natin. Alhamdulillah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.